Paparamdam ni Maria. Kaya mo bang panoorin to? So, panoorin nga natin to, mga men. Hello mga idol, ito na naman po ang inyong lingkod si Kuya Red, and welcome na naman po sa another episode ng ating mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot na video. Andito tayo ngayon sa Davao, kung saan dito merong isang abandonadong bahay kung saan napuntahan nila to ni Papa Mons. At grabe talaga mga idol, iba Papa yung pakiramdam nila nung pinuntahan nila tong bahay na to. Kaya ngayon, Papa Mons yun yung na-make sa hospital, ano? Yung si Papa Mons. pupuntahan natin, tingnan natin kung anong meron dito at kung meron mga kaluluwa na nakakulong or mga engkanto, pwede natin makausap at nang sa ganun, baka meron tayong pwedeng maitulong sa kanila. Inelia Adventures. Kahit kailan di ko nagigets yung ano, yung kailangan may maitulong tayo sa engkanto. Contradicting yun, Kuya Red, dun sa, alam mo yung video mo, yung sinaniban ka ni Justin. May sinasabi ka doon na hindi kailangan, sabi, di umano nung sumanib sa'yo si Justin, sabing gano'n ni Justin, hindi namin kailangan ng tulong nyo. Gumano si Justin doon or ng kahit anong tulong, basta something like that. Then sasabihin mo dito, tatanungin mo kung anong aalamin nyo kung may maibibigay kayong tulong sa elemento engkanto. Hindi ko nagigets yun, no? Ano ba talaga? Kailangan ba nila ng tulong? Ulitin nga natin sinabi ni Kuya Red. Tulong, nila nung pinuntahan nila itong bahay na to. Kaya ngayon, pupuntahan natin, tingnan natin kung anong meron dito at kung meron mga kaluluwa na nakakulong or mga engkanto, pwede natin makausap at nang sa ganun, baka meron tayong pwedeng maitulong sa kanila. Diba, hindi ko nagigets yun. Yung kaluluwa, siguro, pwede mo tulungan magdasal, ano? Pero sa akin, ako, for me, mga kababayan ko, gusto kong tulungan yung kaluluwa, pupunta ako doon. Di magdasal na agad ako. Yun lang naman pala yung purpose eh. Ano ba ang purpose ng pag-investigate dyan? Anong purpose para tulungan yung kaluluwa? Di pagpunta mo dyan, magdasal ka na agad. Tapos uwi na, tapos na. Natulungan mo na siya. Yun din lang naman ang gagawin mo bandang huli eh. Bakit kailangan mag-video ka pa na kakausapin mo pa? Hindi ba diretsong magdasal ka na agad? Kung gusto mong may tulungan. Ito yung hindi nyo na ipapaliwanag na maayos sa mga videos nyo. Nagbumukha tuloy na nandyan kayo para lang may upload sa YouTube. Hindi naman talaga okay lang sana kung ina-explain nyo. Nandito kami para i-prove na nag-i-exist ang mga multo. Dapat may purpose kung bakit kayo nandyan. Hindi yung matutulungan. Kung yun lang naman talaga ang purpose nyo, dasal agad. Dahil bandang huli yun din lang naman ang gagawin nyo eh. Ba't kailangan mag-ghost tube ka pa dyan? Diba? Kahit anong sabihin ng kaluluwa dyan, bandang huli, magdadasal ka din lang, bakit hindi mo pa diretsong idasal na agad? Diba? No matter what, kung anong problema ng kaluluwa, kung siya ay nagbigti doon, kung siya ay ni-rape doon, kung siya ay pinatay doon, pwede mo naman i-shortcut na idasal mo na agad eh. Hindi ko nagigets. Yung, Adventures. Papa Mons Adventure. Papa Mons naman luloko. Adventures. Yung mga idol nyo. So, sa lahat ng Kuya Red family dyan, please pakitulungan sila. Paki-subscribe ng channel nila. Wala na! Subscribe sa channel ko. Please subscribe to my channel. Wala na! Yung credibility nyo, wala na. Ayaw nyo pa magsiaminan, ha? Feeling ko, alam nyo, may parating na bagyo. Feeling ko. May parang namumuong bagyo, eh. Na talaga magwa-wipe out sa mga peking ghost hunter ng Mindanao. Wait lang nga. Meron akong i-address. Sa may kabubuhan na comment sa akin eh. Wait lang nga. Doon sa comment ko sa video ko.
Saan na ba yun? Ay, Google account pala tong naiano ko. Doon sa channel ko, tingnan natin yung channel ko ha. Dito kasi mga kababayan ko, yung content ko kagabi, anong title ng content ko kagabi? Yung pinakahuli, yung 10:30 ng gabi. Ang title nun, Pambubudol ng Mindanao Ghost Hunters. Meron ditong bugok na na nagko-comment na sabihin tamo ha, wag daw sana ba 'yon? Ang comment itong bobon to. Ang sabi niya dito, may pamindanao ka pa. May pamindanao ka pa. May galit ka ba sa mga taga Mindanao? Kung may galit ka, wag mo lahatin to. Hindi ko nilalahat. Bobo ka ba? Bobo? Nakikita mo naman na Nakikita mo naman na Mindanao Ghost Hunter yung title eh. Ang sabi niyang ganon, sabihin mo na lang Ghost Hunter. Mas lalong marami madadamay niyan. Gago ka ba? Specific nga yung sinasabi. Mindanao Ghost Hunter. Mga Ghost Hunter ng Mindanao. Napaka-bobo naman itong mga defender nyo. Magpapadala kayo ng defender nyo, wag naman yung bobo. Sabihin mo na lang, mas marami maapektuhan, pati Luzon na Ghost Hunter maapektuhan. Pag sinabi ko, Ghost Hunter lang. Napakatanga mo talaga, buisit. Kami ganon. Hindi naman ako panig sa mga manluloko na yan, mga Ghost Hunter na mga ugok. Pag kayo may galit sa Ghost Hunter, wag nyo idamay. Paano dinamay lahat? Putang ina mo. Dinamay ba lahat? Kaya nga sinasabi sa title, Mindanao Ghost Hunters eh. Nagigits mo ba? Napakatanga talaga nitong bobo talaga, pinapahiya daw mo naman. Mga taga Mindanao nga, itong si Gary Ghostbuster, taga Mindanao eh. Napakatanga talaga nitong supporter ng Diyos ko. Di ba? Boto sana ako sa ginagawa, kaya lang mo sobra ka na eh. Ano ba, namimersonal ka ba sa mga taga Mindanao? Gago! Mga kakampi ko, mga taga Mindanao din. Ang tinutukoy, Ghost Hunter ng mga Mindanao. Hindi buong taga Mindanao. Bobo ka ba? Napaka-bobo mo talaga. Kung sino ka ano ba name nito? Itong bobong to? Si Joselito Dinalo, bobo! Tangina mo, napaka-bobo kang umintindi. Bobo ka talaga. Tinutukoy nga, Ghost Hunter ng Mindanao nga eh. Mindanao Ghost Hunter nga eh. Paano kung dinamay ang buong taga Mindanao dyan? Gago! Tangina mo, napaka-bobo mo, hindi ka nag-iisip. Kakapanood mo sa mga peking Ghost Hunter, ganyan ang iniisip mo. High blood Sinabi na nga, Mindanao Ghost Hunter. Diba? Dinadamay daw ang buong Mindanao. Gago talaga, napaka-bobo. Yung mga source ko, taga Mindanao din. Bobo! Tangina, napaka-bobo. Susunod nga magko-comment kayo, pag-iisipan yung sinasabi nyo. Specific yung sinabi. Mindanao Ghost Hunter. Talaga naman peke yung mga Mindanao Ghost Hunter eh. Di ba? Taga Manila. O pag sinabi mong vendor, Manila vendors. Ibig sabihin lahat ng taga Manila vendor na? Abay, napaka-bobo mo talaga. Specific na nga yung description, ang bobo-bobo. Putang ina, napaka-bobo talaga. Lahat ng sandali lang bago tayo magpatuloy dito, gusto ko lang unang-una, bago kayo mag-comment, isipin nyo muna yung sinasabi nyo. Aralin nyo muna. Hindi yung kabubuhan ng pinapairal nyo. Kaya kayo naluloko, ang tatanga nyo eh. Sobrang bobo. Sinabi na nga dito, Mindanao Ghost Hunter. Nakalagay dito,
pambubudol ng mga Mindanao Ghost Hunter. Ako, taga Manila ako. Kapag sinabing pag pandaraya ng mga vendors ng Manila, kasama ako doon? Pakatanga talaga nito. Pag sinabi mo mong corrupt politician, lahat ba ng politician corrupt na? Police scalawags. Police na mangungutong, lahat ba ng police mangungutong na? Yung mga mangungutong lang na police, ina-identify namin eh. Mindanao Ghost Hunters nga eh. Hindi naman sinabi pambubudol ng mga taga Mindanao. Napakatanga talagang mag-isip ng mga fans ng Ghost Hunter. Buisit. Okay, balik tayo dito sa video ni Kuya Red. O pagpatuloy natin. Kuya Red Ghost Adventures, huwag niyong kalimutan i-share. Kalat natin mga idol para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi na sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Huwag natin patagalin to. Tara. Yan mga idol, no? So, andito po yung ngayon, yung bahay nasa harap natin. Yan. So, gagamitin natin yung mga natin ngayon, mga equipment. Ang problem dito sa mga ghost hunters na to, yung alam niyo na yung may makita lang abandoned na bahay, ulam na. Kumbaga, parang wala lang, yung parang may abandonadong bahay dito, na tayo, vlog na tayo, gawa na lang natin ng istorya. Parang ganun yung dating eh. Kasi nung pagpunta nila dito, grabe daw talaga yung hindi nila maintindihan. So, ikutin lang natin ito. Wala eh, ganun pa rin eh. Ang taas, 124. Yung Micro Tesla 124. Tingnan nga natin, i-convert nga natin sa milligauss tong 124 to milligauss. To mg. Tingnan natin. Converter tayo. 124 micro Tesla. Tingnan natin ha. Kung ilan ang nito. 124 1,240 milligauss. Yung power plant kaya, ilan ang nun? Ilan ang milligauss ng ito, tiningnan ko Tiningnan ko yung yung how much EMF is safe for humans. 'Di ba? So nakalagay dito these recommendations considered all the available scientific information. The recommendations state that members of the general public should not be exposed on a continuous basis to electric field strength exceeding 5 kilovolts per whatever kung anong basa mo dito or yung conversion niya or to magnetic field exceeding 1 Gauss or 1,000 milligauss. 'Di ba? So ang kailangan hindi ka na-expose ang human sa 1,000 milligauss. 1 Gauss yun eh. So ang reading ni Kuya Red 124 micro Tesla, ang nare-read ni Kuya Red 1,240 milligauss. Hindi ka ba na dyan? Mapahamak na dyan, Kuya Red. Sobrang lakas ng daig mo pa ang nuclear power plant 124.5 micro Tesla. Sobrang daming multo na dyan, men.
this bullshit? Normal nito is 40 pababa. It's already 125. 40 pababa daw yung normal. Ang bihira. Ang sabi niya, kailangan. Yan. 1,000 milligauss. Andun sila Papa Mons. Andun din yung mga ibang kasama natin, mga idol. Yan, dito tayo. Wow! Kung ganyan kalakas yung EMF niyan, prone ka sa niyan. Sa cancer, 'di ba? Oh my goodness, parang may nakasilip. Parang may nakasilip dyan. Oh my goodness. Apat na putwalo. 48. Kaya naman pala eh. Ang taso, 128. 1,000 milligauss. 1,200. Anong ibig sabihin mong apat? Kaya naman pala, 48. Kaya pala ganun kataas yung EMF reading niya. 48 yung multo. Sige po. Ginagago yung mga nanonood. Andito kami para makinig sa inyo. Wow! May tumutulog. Oh my goodness. Merong mangga dito, mga idol. So hindi talaga natin masasabi kaagad na ito ay Yun yung Clark Abandoned Hospital. Hindi pa kasi nagpa-publish sila sila Sir Ed ng video nila Pero do sa Clark Abandoned Hospital, mga kababayan ko, halos katabi na ng power plant yun May power plant dun Parang planta ng kuryente. 'Di ba? Hirap ngang hirap ngang makapuno ng EMF yun Ang maximum nakuha pa minsan na full scale niya pero ang average nun kalahati lang nung K2 meter. Hindi namin napupuno. Ito si Kuya Red, yung pinupuntahan niya palaging lagpas dun sa dun sa required na reading ng EMF ito'y kaluluwa. 120, 111. Pwede po kayong pumili ng mga salita dito. Huwag kayong matakot. So sobrang lakas yun, dapat nagbabalibagan na dyan yung mga... Yan yung dahilan kung bakit kami nandito. 80 bumaba. Naririnig mo ba? Sige po, magsalita ka lang. Kung kailan bumaba, saka magsasalita sa ghost tube. Wala. Ang nangyayari dito, palaging sinasakyan niya na lang yung sinasabi ng lang siya, nagme-make, ginagawa niya na lang ng sense yung niya. Pero i-forward natin namin Kayo po ba ay mga kaluluwa? O kayo ay mga elemento? Ayan. So wala naman ako mabigat na nararamdaman. Wala akong mabigat na nararamdaman. Pero yung bahay tumutunog. Bro, yung bahay bro, tumutunog Tumutunog. Andito kami kay kung meron mang kaluluwa. Andito kami kay kung meron mang kaluluwa na tulong dito. Kaluluwa. Andito kami kay kung meron mang Zipper lang yun na nagsara Kuya Red naman Yung gumanon, zipper yun, di ba? Kasi ang ginawa mo dito, or sa kasamahan mo siguro yun, may hawak ka kasing tablet tsaka camera Andito kami kay kung meron mang kaluluwa. Zipper yun, Bakit mo binibigyan ng kahulugan yun? Andito kami kay kung meron mang zipper yun, di ba? Nakakulong dito. Gusto naming tulungan. Pero kung kayo man ay mga engkanto, forward na natin. Gusto mo may sa amin magpapakita. lang.
Parang umuuga-uga yung, parang may tunog na umuuga-uga. Gusto mong akyatin yung ibabaw. Kaya lang, hindi ako sigurado sa tibay ng ano eh. Pare, may tumunog sa loob. Nakasmile pa si Kuya Red, oh. Umalis. Sabi niya umalis. Parang ayaw niya, bro. Ano ibig sabihin mong umalis? Ibig sabihin mo ba yung may-ari umalis? Forward na nga natin, forward pa. Ano yan? Alin yung tinutukoy mo? Sino yan? Kami ba yung... Gusto ko yung may nagpapakitang multo. One. Tsaka, Punta tayo dito sa mangga. sa reading, ah. Idol. Ito na. Sige po. Ito, ha. Gusto naming Medyo may nakikita na akong pattern dito. Di ba nakaharap si Kuya Red dyan, ano? kayo. Ngayon, haharap siya dito sa, ano, sa may mangga. Alam mong rasyonale kung ba't humarap siya dyan? Aalis siya din, lalayo siya dyan, eh. Lalayo si Kuya Red. Ano yung reason? Tingnan natin. Wow! Taas oh! Wow! Gusto naming marinig. Sige po. 100. Papunta tayo dito sa mangga. Umaakyat siya, mga idol. Kayo po ba ay kaluluwa o mga engkanto? Di ba? Kaya siya lumayo para may, ano, makukuhanan niya ng buo yung bahay. Yun lang yun. Kasi nga may nakatayo na dun, oh. Ngayon, ako para sa akin, ano, may nakatayo na dyan. Anong gagawin natin? Obviously, ang sasabihin nyo naman sa, bakit ikaw bungo, may nakita kang bata dun sa bintana, bakit hindi mo pinuntahan? Natakot ako nun, eh. Tumakbo ako nun, eh. Pero ito sila, Kuya Red, nakita niya, hindi naman sila natakot. So, gagawan niya dapat ng paraan yan dahil hindi siya natakot. Diba? Okay lang sana kung nakita niya, tumakbo si Kuya Red, ano, maintindihan ko yun kung hindi niya napapollow up dahil ako naranasan ko yun. Diba? Nakakatakot naman talaga pag nakakita ka ng ganyan. At to be fair kay Kuya Red, ha, sasabihin ko sa inyo, nung nakaranas ako ng ganyan, nakita ko talaga, ganyan na ganyan talaga itsura. Hindi ako magsisinungaling. However, ang hindi ka panipaniwala dito, kapag ka na-capture ng video mo, ganyan pa rin. Diba? Kasi yung nakikita mo na yan, yun na yung ano mo eh, visual representation mo sa sarili mo na nakita mo siya eh. Yung capture dapat sa video, hindi ganon. Usok dapat sa video yan. Ako, base sa experience ko, ha. Pero yung ganyan, accurate naman. Ganyan naman ang nakita ko talaga. Pero yung sa video, lalo na pag makikita pa ng ibang kasamahan niya yan, ba may ganyan, ano? Pero yung nakita ko, wala talagang anino yun, men. Para siyang, kung ako ang tatanungin mo, grayish siya na nag-glow, eh. Hindi naman nag-glow, ano, enough siya na para makita ko lang talaga. Sige po. Di ba nakikita? Ito ang hindi ko naiintindihan kahit kailan. Nakita mo na dito, bakit yung camera mo, iniiwas-iwas mo pa? Sige po. Wow! Bro, meron sa ibabaw, bro. Ito, dito. Oh. Akala ko, ano lang eh, gumalaw eh. Ayan oh. Oh, nakikita ha. O, di ba? Ito pa yung isang pagkakamali pa. Nakita ni Kuya Red, makikita din ang kasamahan niya. What are the odds? Maynard. Di klaro dito sa ano ko eh. Ngayon, yumuko na yung white lady. Sa taas. Ano Meron sa... gagawin nila? Kita mo dyan? Kita mo? Kita, bro. Akala ko, ano lang eh. Kaya nakita akong gumalaw, mga idol. Ito ha, nakita mo na, ba't hindi nyo i-investigate? Bakit hindi nyo i-investigate? Nakita, hindi nagkukwentuhan pa kayo dyan, men. Kwentuhan later. Alam mo ba, mga kababayan ko, nung nakakita ako sa Clark niyan,
in-encourage ko pa yung mga cameraman ni Sir Ed na inspeksyonin namin yung likod. Kung meron doon sa likod. Pero ito men, hindi pag-i-investigate to eh. Nakita nyo, nakita lang. Hindi ba kayo gagawa ng paraan Intro yun ha. para suriin yan men? Ano ko monitor ko eh. Nasa ibabaw ha? Wala, enough na yung time para ano na yan. Sabi sa'yo. So, ingat bro. Kaibigan Wala. kami ha. Ang tagal na. Wow. Ayan, umakyat to. Ito, Pwede kang magsalita dito. umaakyat sinungaling to si Kuya Red. Bumaba nga eh. Nung pumasok ka, ito yung hindi ko naiintindihan. Di ba, pangsukat mo ng energy yan, nasa labas ka, 124 microtesla yung reading ng EMF mo. Tama? Nung pumasok ka, si Kuya Red, tingnan mo ha, Kaibigan kami ha. titingnan ni Kuya Red yung ano niya. Wow. Oh. Ba't 93 na lang yan? Bumaba nga ng 80 yan eh. Pwede kang magsalita. Oh, ba't bumababa yung reading mo? May multo dyan. Sinungaling? Yung EMF reader mo o yung multo? Di ba, men? Supposed to be nandyan may nagpakita dyan. Ba't ang baba ng reading kumpara sa labas na wala? Wow. Ayan, umakyat to. Oh, anong umaakyat? Hindi naman umaakyat eh. Ano ba tinutukoy niyang umaakyat? Yung reading? Bumaba nga eh. Gamit yung... Pare, hindi ako sigurado dito pag akyat eh. Kamusta ka? Kumusta ka? Oo, kasi hindi ka sigurado. Kasi pag akyat mo dyan, baka makita mo yung nagpapanggap dyan sa taas. Okay lang naman ako. Bro, yung maliit na lang bro. Pare, hindi ako ano sa... Kasi naman mo. Tingnan mo baka may ibang tao dito. Pare, baka bumigay yung ano eh. Hindi! Hindi Makikita lang yung ano mo, white lady mo. sigurado dyan sa... Wow. Dyan sa... Wow. Ayan, sweet. Pare, loob sa labas. So, hindi akyat si Kuya Red. Akyat mo si Kuya Red. Nagsasalita oh. Oh, paano yan? Bumaba na. 970. Akyat ba si Kuya Red sa taas? Hindi. Mainit dito. Mainit dito, sabi niya. Wow! Wow. Kita mo, nakaakyat naman pala si Kuya Red. Ikaw ba yung nagsabi dito sa taas? Akyat ako ha. Tama, makakaakyat din naman pala si Kuya Red. Walang masamang intensyon ha. Wala na. Overdue na yung pag-akyat mo dyan eh. Wala ka na talaga makikita dyan. Andito ako bilang kaibigan ha. Wala na to. Diba? Ginagago na lang tayo. Lipat na nga lang tayo kay Sardonsky. Diba, nung una, hindi ako makaakyat kasi mabigat ako eh. Then, finally, na ano niya na pala, na decide niya na ano, pinag-isa ko na yung video Ito naman, solo exploration sa Crista del Mar. ni Sardonsky. Lang talaga. Wow, napakaganda nga. Iumpisa natin to. Medyo napanood ko na to ng konti eh. Stop rin. Stop. So, ito, recall lang ito ng Gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Guys, ito, yung una, review lang ng mga kasama niya sila Shaman Tope. Dito daw, di umano, solo exploration. So, tingnan natin to. magandang gabi sa inyong lahat. Kung napanood nyo yung Crista del Mar guys na
marami doong mga Nagre-request, na marami. nadiditik sa mga ano natin, mga equipment natin like REM pad tsaka Rempad. music box. Marami tayong nababasang mga comment doon sa comment section guys na balikan at balikan ko at marami ding nagsasabi na Marami nagre-request. di kami umakyat doon sa taas, no? Di kami pumunta doon sa lugar kung iikutin yung buong Crista del Mar. Kaya guys, yung mga request na yan ay nababasa natin at babalikan natin ngayon. Solo exploration to guys, kaya samahan nyo ko kung anong makukot on cam natin. Kaya tara. Ito ha, papaputol ko edits ko ngayon din kapag may nagpakitang white lady dyan. Since nasa Luzon siya, wala siya sa Mindanao, wala magpapakitang white lady dyan. Kahit nasa thumbnail niya, tingnan natin yung thumbnail niya, ano? Dito sa video, hindi ko pa masyado napapanood to ha, pero dito sa thumbnail niya, deceiving eh. Ayan may white lady dito sa thumbnail niya eh, yung solo exploration niya eh. Pero dito pa lang, confident ako, wala magpapakitang white lady dyan. Wala magpapakita white lady dyan. Papaputol ko yung edits ko on the spot pag may nagpakitang white lady dyan sa Crista del Mar. Kasi controlled environment yan eh. Ang papasukin natin, ito yung Crista del Mar, dito mismo sa La Union. At ang kwento dito ay talagang nakakatakot. Marami na pumunta dito mga vlogger guys, talagang grupo-grupo sila, no? Hindi sila makapagsulo dito. At dito tayo, maraming nag-request sa atin ng mga viewers na maraming nagre-request sa atin na mag-solo exploration tayo dito. So isa-isahin natin tong mga instruktura dito. Meron bang mga elemento at mga kaluluwang naninirahan dito, hindi matahimik. Napag guys, ang Crista del Mar na to, ito yung pinaluputan ng mga baliti. Crista del Mar na to, isang tourist sa mga araw. At talaga namang pinakatakutan na ngayon, gawa ng nagiging abandon nga siya. Yan. Ang ano natin dito guys is solo exploration to. Wala paniki. Wala paniki dito guys. Okay. Crista del Mar ng La Union. Strictly restricted area. Authorized person do not enter. No araw to guys, do not enter. Pero ngayon, nagiging abandon na. Pwede na tayong pumasok, no? Ano to? Okay. So, pasok tayo dito, guys. Kung napansin nyo, guys, isa tong alone challenge. Paulit-ulit si Donsky. Hindi, technique yan para hindi ka talaga matakot. Kailangan salita ka ng salita. Diba? Isa yan sa natutunan ko nung nag-solo ako sa Clark Air Base. Salita ka lang ng salita kasi pag nanahimik ka, kung ano-anong maririnig mo at kung ano-anong may imagine mo. Tama lang itong ginagawa ni Sir Natin Donsky. guys na angkat ang exploration na to. Hindi ako gumamit ngayon ng aparato guys o anumang EMF. Pure exploration to siya. Yeah. So marami kasing Ito yung pinuntahan ni Aga si Cheng. sa atin na talagang ano ka idol, puntahan mo yung Crista del Mar na solo exploration. So ito na yung request niyo guys. Crista del Mar na to, solo exploration. So nakakaano nito guys kasi kung mga salamin na yan, kung magpa-plastic ka ng gano'n, magre-reflex dito sa kabila kahit po si puro salamin. Ang lawak nito guys, oh my god, napakalawak nito at meron
So yung ano natin, hindi natin Ano na ni Sir Donsky, ano? Parang habit niya na talaga, hindi na talaga nawawala sa system niya yung natin dito sa cellphone. Patayin natin. Yan. patayin natin kasi may PM ng PM. Guys, meron pa rin abandon doon. So lawak, no? So hindi natin akyatin dito sa taas. Ito mo ng building na to. No? Okay. So, hope so na safe naman to kasi bakal. Punta tayo dito sa taas. Okay. Hello? Wow, dami paniki. So, huwag lang kayo magalit. Okay? Delikado to, men. Okay. Wood ba yon? Sa mga nakapunta sa Crista del Mar, wood ba yung ano yung floor na second floor? Safe to guys kasi parang kahoy, Kahoy. mabunbon. Delikado yan. Baka tayo ay Hindi siya worth it na ano, Sir Donsky. Baba ka na. Delikado yan, oh. Masushoot ka dyan, men. mali. Pero bakit ano? Bakit, I mean, resort yun, ba't naman lang nila ginawang slab, no? Hindi nag-isip yung gumawa nito. Dapat ginawa na lang nilang slab or mas mura pag kahoy. Ito kahoy ito. Hindi natin pwedeng pasukin to. Oo, wag na. Baba na. Ito is Delikado. bigay. So, nito, baba na lang. Hello? Oh! 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 So, baba na lang. Tignan mo. Sabi mo sa video mo, binalikan nyo ano. Hindi mo pala binalikan yun. Ikaw pala nauna dyan, min, na nag-explore. Mga kasamahan mo, nasa may garahe. Diyan sa labas. Sinabi ni Donsky, binalikan niya. Pero, tignan mo, pati pa niya, sinungaling ka. Hindi pa nangyayari dito yung kila Shaman Tope pala no mga time na nag-explore ka dito. Pero sinabi mo dyan sa video mo, binalikan mo. Kasi nga, kapag ka naunahan ka nila Shaman Tope at naihayag na nila Shaman Tope yung mga pagpaparamdam dyan, baka hindi ka tumuloy. Wala ko din, ganun din ako, no? Hindi ako magpapaka-plastic, ganun din ako. Kaya nga napansin nyo nung sa Clark Air Base, habang nag-i-interview sila ng mga witness doon, andun ako sa malayo. Hindi ako nakikinig. Kasi pag nakinig ako, yari ang imagination ko eh. Isa tong shower nung araw guys. Yeah. Kasi nga research to. So sa mga nakasubaybay nitong Crista del Mar, marami nang pumunta ditong mga vlogger, talagang merong nagpaparamdam sa lang mga aparato like mga gumagamit na sila na REM pad, music box, AMF. But itong ginawa ko guys ay solo exploration. Ikaw pala yung nauna dun sa loob, men. 'Di ba? Huwag mo sabihin na binalikan nyo yan. Nauna ka dyan. Yung mga kasamahan mo nasa labas sa may parang garahe. So nagkakaroon ako ng fear dito, no. Nagkakaroon ng malamig na ano sa katawan ko. Yung parang nanayan na yung balahibo ko, no. Dito mismo sa gitna na to. Abay, kahit sino din naman talaga matatakot. So ang ginagawa natin dito, exploration lang. Kung sakaling may mahagip sa camera, pag-review. Sir Donsky, paulit-ulit na lang, men eh. Pero I do understand. Kasi need mong magsalita na magsalita. Yes, yun na yun. Simple dito sa gitna. Napakaganda nito nung araw, no? Pero kung ako, magsasolo, parang ayoko na.
Ayoko na. Sa unang naranasan ko, nabinyagan ako sa Clark Air Base. Sobrang nakakatakot talaga yun, min. 'Di ba? Kaya kung ako papagawa mo sa akin uli yan, ayoko na. Napakaganda. Pero nakaka-addict siya, ah. Kanya-kanyang kwarto. Ayan. Salamin. Okay. So itong Crystal Del Mar guys, sa CR tayo, no? Ano yung inano mo dyan? Ano yung tiningnan mo dyan? Zoom nga natin. Ano dyan? Ito? Ano yan eh? Yung parang arc yan nung design eh. Ano meron dyan, min? Alam mo, minsan nasasanay ka talaga, no? Yung nakasanayan mo na basta parang may nakita ka lang na image, bibilugan mo na, hindi mo naman ma-describe kung ano yung binilugan mo. Hindi, baka meron nga naman. May nakikita ba kayo? Paki-comment nga sa baba. Ubuan na ng mga kahoy-kahoy. Hey guys, kung sakaling mga pasukin mo yung larangan ng pag-ugos hunting, talagang isa to sa recommended ko itong recommended ko itong Crystal Del Mar na itry yung pasukin. Gawa ng sobra talaga nakakatakot. Sa mga ano pa lang dito ay talagang magkakaroon ka ng kakaibang aura. Yung likod nito ay damuhan. Diyan ako may phobia eh. Mga binta-bintana na yan eh. So, ang nafe-feel ko ngayon guys, kung sakaling kayo yung nasa katayuan ko, ang nafe-feel ko ngayon ay talagang as a tao, nafe-feel ko ngayon parang something na maraming tumitingin sa akin. As a tao? Hindi as fake ghost hunter? Hindi, to be fair sa'yo, so far, ang ganda nitong ginagawa mo. O, di ba ang ganda pag walang sound effect? Di ba? Ako kahit pa paano, nakakaramdam din ako ng kilabot dito sa video mo na to eh. Di ba? Ang ganda pagka ganito, Donski. Na. Maraming Ano? tumitingin. Kasi parang anong nangyayari pag wala ka nilalagay na sound effect ng eroplano, yung pag wala kang nilalagay na ganon, feeling namin kasi kasama mo kami eh. So yung nararamdaman mo rin, partially na nafe-feel din namin. Maganda tong ginagawa mo na to. Okay. At least kahit pa paano, wala namang masama pag ganyan eh. Yung ginagawa mo na yan, yung nag-explore. Kahit yung konting mo, okay lang yun. Hindi ka naman namimeke nun. Ay, ewan ko, doon sa feeling mo, I don't know kung totoo yung mo, no, or sinasadya mo. Pero, hindi ka naman namimeke nun eh. Okay lang yun. Okay na to. Tamo, ang ganda pa ng feedback dito sa video mo na to. Hindi mo na kailangan magpakita ng multo dito eh. Parang kasama mo na rin kami na nag-e-explore, di ba? Kaya tigil-tigilan nyo na yung style nyo na yung pamimeke. So, ganun lang ang senaryo dito, no? Kwarto-kwarto to siya. At mababanaag mo nung araw dito, masaya to. Maraming tao.
Pero ngayon na ang lungkot na. Diyan ba yun may nalunod? Sobra ng abandonado. Ito pong Cuesta del Mar. Sobrang abandonado talaga. May gravity pala yung pagka-abandonado. Sobra. Try natin ito sa taas. Yan. May hagdanan. Try natin ito. Ito ilalim. Okay. Sobrang masukal na. So dito tayo sa taas. No? Pero pag may kasama siyang iba, hindi siya nakakaganyan. Yung, May kabila pa pala, guys. May kabila pa yan dyan. Okay. Pero impressive tong ginawa mo na to, ah. Tapang mo talaga, men. So, Legit. kung titingnan mo dito, talaga napakaganda ng araw to. Ang ayoko lang sa ginawa sa resort na yan, yung second floor, ginawang, ano, no? Kahoy. Hindi, ano. Hindi siya semento. Okay. Okay. Okay, ito manhole to dito. At dito sa kabila meron pang daanan. So napansin ko lang dito guys, marami na pong paniki. Anyway, gusto ko yung sa may, ano, yung may pusa. Dito parang medyo sumablay ka sa akin para dito, men, eh. Sa may pusa part. Di ba? Dito ba yan, banda? Anong timestamp ba nun? Forward natin. May salamin dito sa harap mo. Yun na, classic na Donski. Napaka-creepy. Ano yun? Kung may babaguhin ka, isa yan sa wag mong baguhin, trademark mo yan. Okay na yan. Isa yan sa kinaaaliwan sa'yo, yung ganun mo. Trademark, pagka narinig yung Donski na yon, wag mo babaguhin yun, men. Hindi, seryoso. Yan ang, diyan ka makikilala. Diyan sa, yung ganun mo. Pati ako naaaliw dun eh. Ayun, may pusa. May pusa guys, kada dungo natin ito may pusa. Tandaan natin yan. Kung mamaya lalapit sa atin yung pagbaba natin, kakaiba na yung mga nangyayari dito. I know, no. Ito yung ano eh, yung napanood ko yung part na yan. Yung kay Sir Ray Sibayan. Binago ni Ray Sibayan yung ano eh, yung tanong niya sa'yo, pag napupunta na kayo doon sa pusa eh. Ganito kasi ang analysis ko dito. Sa kawalan ng evidence na nakikita mo dito. Kasi ang feeling ko kasi kay Sir Donski, pagka wala siyang na-capture na evidence, feeling niya failure yung exploration niya eh. So dahil doon, ang tendency kasi, gagawa ka na ng sarili mong evidence, which is mali. Pero hindi mo nare-realize, kami, nag-e-enjoy kami sa ginagawa mo. Kahit na wala ka nakikita, yung pag-explore mo na yan, gamit yung magandang camera mo,
maganda na para sa amin yan. Di mo na kailangang mameke. Dito ka parang naging dito ako parang nawala ng gana. Yung binibigyan mo ng meaning yung pusa, pusa is pusa. 'Di ba? Katulad nung in-interview kay Sir Ray Sibayan. Yung parang sasabihin mo pa doon na kasi may mga nagsasabi baka yun ay elemento na nagkatawang tao. Ay nagkatawang pusa. I mean, what the fuck? Huwag mong ipilit. Pusa lang talaga 'yun. Huwag mong na elemento na na nagkatawang pusa. Yan ang sinabi niya sa interview eh. Yung pala, may binibuild up si Donsky na para pag napanood doon sa video niya, ito na yung sinasabi ni Donsky na baka elemento na nagkatawang pusa, men. Huwag mo nang ipilit yon. Wala talaga yon. Pusa lang yon. Pero itong video mo na to, very good na to eh. Huwag ka lang talaga mamimilit ng may parang kababalagan kung wala naman talaga. Tandaan niyo yan, pagbaba natin kung may pusa pa rin. Hindi, huwag mong pilitin. Pusa yun eh. Okay ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na sa ngayon no? Forward na natin. Sa Cresta del Mar kung sakaling mag-ghost hunt ka tapos solo exploration talagang pakiramdam mo meron sa likod. Ito, medyo relax na si Sir Donsky dito. Hindi na siya natatakot na yun. Pakiramdam lang. Kaya kung mag-solo exploration ka dito, ingat at alerto. Shout out pala dyan kay Lichil Maday at Evangelinity at kay Olive ng Prosperidad. Shout out. Yan. Shout out din kay Emily Lakilak, Emily Kalagahan. Shout out. Ako naman, shoutout mo naman ako, pambihira. Forward na natin. Babaan natin kanina sa kung merong pusa. So pagbaba natin, kung abangan pa rin tayo dun sa pusa, edi kakaiba na yan. Hindi, wag mo na ipilit yun, men. Pusa is pusa. Kaya nga dakutin mo yan, ipadala mo sa vet yan eh. Pusa pa rin yan eh. Wala namang kababalaghan dyan eh. Saan ka? Naghahanap si Sir Donsky ng ng takot sa video niya. Grabe ang lawak ng Cresta del Mar. Anyway, yun lang muna may sisingit lang ako dito. May ipapareact sa akin si Sir Flashlight Manila. Di ba? Ito para isahang na lang tayo video. Kasi may pupuntahan ako ngayon eh. Umaga ko to, gabi ko i-upload. So ano ba itong ni Sir Flashlight Manila? Tingnan natin. Word niya. Sa bridge daw bridge to eh. Sorry. Doon pala sa main account ko. Tingnan natin ano ba tong video na to. Ano ba yung explanation? Paranormal muna tayo thanks to my sponsor Sayansky Light for my high performance. Last weekend, nung October to sobrang sulit oras pagod namin. Daming nakakatuwang anomaly na na-capture sa video. Gaya nitong na-capture ko. So, ang story behind this was yung camera ko ayaw mag-focus dito sa K2 meter / EMF reader. Yun yung ilaw na green. Tinitrim ko na itong video na to. Pero maririnig mo si Shaman sa raw video na nagsabi maaring may ibang nadedetect kaya ayaw mag-focus. Yung K2 meter is yung aparatos na nagdedetect na electromagnetic field na pinaniniwalaang energy na ina-amplify or ginagamit ng mga ghost or entities.
Huwag nyo ako i-quote, Google nyo na lang K2 meter. Tapos, sa tabi ko, yung mga kabataan na nakatira nearby, may isang bata na nag-agree kay Shaman na may nakikita sila. Kaya nag-oo nga po siya. Walang naka-white sa amin lahat at ikumpara nyo yung opacity nung dumaan versus kay Shaman Tope nung siya na lumapit ng camera ko. I can't confirm or deny pero for me, astig experience pang gabi ng misteryo. Ito pala yung listang flashlight. Dito pa nga lang, alam mo, halata mo na na matalino yung nagkukwento kasi detalyado. Hindi yung basta ito ako for me, hindi naman ako camera expert, pero for me, may dahilan ng camera kung bakit autofocus. Minsan nadidetect ng camera na meron sa harap niya kaya lumalabo ka. Akala niya meron sa harap mo. Kaya lumalabo ka or 'di ba? For example, ganito i-on ko yung autofocus nitong camera ko. Dahil lang Sana autofocus nito. Iano ko yung autofocus tingnan nyo muna yung camera ko. Dahil lang Kapag ka may pagka may object sa harap niya, yung focus gagawin kong auto Pag may object sa harap ng camera ko, i-compensate niya yan Oy, mag-compensate ka. Hindi pa pala na-apply. I-apply ko pala muna. O yan, pag nasa harap yung camera, lalabo yung Ba't tayo Dahil lang Autofocus ba? Di ba? Di ba nakikita nyo, lumalabo ako sa likod, pero yung palad ko lumilinaw. Ibig sabihin, nadidetect ng camera na na meron sa harap niya. So, balikan natin itong video ni ni Sir Flashlight Manila. Tingnan nga natin from the very beginning. Nakatayo siya. Ayun Ito nga po. Kinilabutan ako dun Ito nga po. So, may dumaan na parang usok. May slow ba dito sa Playback speed ito. Gawin nating 0.05. Nakatayo siya. Ayun Ito So, ito yung dumaan na yon Ay, usok siya, men! po. Ito ang theory ko. Ito ang theory ko, Wait lang. I-replay daw Yan natin replay. Ito nga po. Ito nga po. Transparent siya, Diyan siya nakatayo. Puta, kilabot ko. Nakita kayo ba? Putang ina, grabe to. Si Shaman, kinilabutan. Hindi, ang doon, ito ulitin ko Nakatayo siya. Ayun Ito nga po. Dito, nangyari kasi sa video na to, si Sir Shaman muna una nag-react then sinundan nun Di ba? Kaya may duda ako, totoo talaga to si Shaman Hindi, joke lang. Totoo naman talaga siya, Ito nga po. Kasi ilang beses nang nangyayari sa kanya yan nauuna siya bago yung gadget or kung ano pa yung nangyayari. Ito nga po. Diyan siya nakatayo. Puta, kilabot ko. Nakita kayo ba? Ang lugar na to ay sa Si Shaman, kinilabutan. sa Bit Bridge, San Mateo, Rizal. Kita ko nakatayo siya dyan. Patingin sa atin. Nakita ko pa yung mata kumikin. Si Shaman, kinilabutan na. Patay na tayo dyan.
Nakaramdam na ng takot si Shaman. Yan, dyan siya nakatayo. Dyan. Yan. Babae, white lady. So during nung time na to, hindi nyo pa alam yung na-capture nyo? Message ko nga si sir. Naglalaro na tayo. Yung mga gadget ko ayaw gumana oh. Naglalaro na lang tayo. Hello na pa naman. May gumanong ko ganyan, may gumanong. Pag natatakot na ako kasi anak ko sanay talaga sa akin. Yan po. Hindi, meron nga po kami naman. Mag-oras na lang namin natin ganda. Anong oras pa kami lahat ko eh? Alam mo lang yung camera ko. Hindi ko pa alam. Yung camera ko. Alam mo yung naka-steady ako gumagano no? May nadedetect. Hindi nakakatakot. Lumilingon sa kaliwa. May dala ka bang ano? Nasa bag mo ngayon? Alin? Yung Tebetan? insenso. Oo. Mamaya papausok tayo tapusin lang natin yung ano. So ito yon ano? Oo nga po. Oh, yung ano. Pero may theory ako eh. Ayokong basagin yung trip pero may theory ako. Hanap nga tayo ng ano dito. Alam ko pwedeng gawin ng tali yan, men eh. Na magmumukhang transparent pag sobrang lapit. Hindi eh, no? Kasi may time na magmumukhang siya, nakita mo yung shield ni Captain America. Yung action figure ko sa likod nakita mo, parang minsan nagiging transparent yan eh. Pag masyadong malapit yung ano eh. Yung wire to eh, oh. Pagka nilapit mo ng husto, di ba, nagiging transparent siya, men eh. Di ba may wire na dumaan sa harap? Ganyan, oh. Di ba transparent siya, oh. Nakikita mo yung nasa likod nung, ano. Anyway, pero ang nakakadagdag naman ng credibility doon, yung ano, yung nauna si Sir Shaman Tope bago yung nagparamdam. Nakatayo siya. Ayun Oh. oh. Ito nga. Kasi kung makita ko dito, hindi, putol-putol men eh, no? Mukha siyang usok talaga eh. Nakatayo siya. Ayun oh. Ito. Din ito dadaan, no? Para siyang transparent eh. Ako for me, pwedeng, ano, pwedeng hindi paranormal, pwedeng paranormal. Kasi, ano eh, katulad nga nito, ano, pero dun sa sinabi ni Sir Shaman Tope na una siya, diba? Tsaka parang putol-putol siya eh. Anyway, mga kababayan ko, ako for me, nasa 60%, baka may nadaan lang na string, na tali, o kahit ano, na gumanon sa camera. Baka tali ng camera, or ng kahit anong gadget. Pero kung wala, hindi ko alam kung ano yun. Yun lang naman. So, yun lang naman po. Maraming salamat. Bye-bye.